ito, kamakailan lang to yung umulan ng malakas. Tapos kailangan naming hindi kami makauwi kasi alam namin na traffic sa Katipunan. Kaya nagstay kami sa isang office sa OSA para magpahupa nung ulan sa anong traffic. Alam namin na nakakatakot dun sa lugar na yun pag gabi kasi yun yung mga kwento, pero ginawa pa rin namin kasi wala kaming pwedeng mapagtambayan ng mga co-teachers ko. So habang nag-check kami ng mga kailangan naming checkan, nawala na sa isip namin yung takot kasi kailangan namin matapos yung mga dapat namin tapusin. Hanggang sa makarinig kami ng bola ng billiards sa taas. Kasi sa taas ng office mayroong activity area sa junior high school. Meron doon billiards at iba pa. So, natakot yung mga co-teacher ko. Talagang nasa point sa tumakbo sila palabas. Ako din natakot pero syempre kailangan wag magparatang natatakot. So, pero alam ko na imposible kasi walang dapat naglalaro ng mga oras na yon doon sa activity area. At nang tinignan ko yung mga billiard balls na meron kami, nandoon siya. So, hindi ko alam, hindi ko mapaliwanag hanggang ngayon kung bakit yun nangyari. Na may parang naglalaro, tapos nalalaglag na bola dun sa table. Okay, so back in the grade school, parang merong mural daw sa David Hall na may painting ni Michael Jackson. And then, every class nights daw, parang every time na hawakan yung mural, parang mapupunta na sa ibang dimension yung kid, yung student. So, ayun yung isa sa mga popular urban legends ng grade school. So, it's in David Hall. Hindi ko matanda kung anong year yun, pero nasa ITC kami. Nagtawag dito, siyempre magre-restroom ako, si CR. Pumasok ako dahil ang pwesto nung CR doon, sa second floor kami. Pagbukas mo ng door ng CR, may salamin dito. Tapos, then dalawang comfort balbaw. So, CR ko. After nung pagkatapos ko mag-CR, palabas ako, ang tawag nito yung automatic na sa akin, tumitingin ako sa salamin. So, bago ka makalabas ng pinto ulit, kita mo yung salamin. Ayun, pag gano'n ko sa salamin, automatic na bukas ko ng pinto eh. May napansin ako. Pero since siguro ang salamin kasi, parang ka-height ko lang eh. Yung sabihin, ang nakukuha lang niya, yung height level ng Pilipino ba, na maliit lang. So, kita ko yung sarili ko. Pero yung nasa likod ko ngayon, yung natanaw ko sa salamin, lagpas yung salamin sa kanya. Ibig sabihin, mababa yung salamin. So, hindi kita yung kanyang ulo. Pero kita ko talaga yung kanyang leeg, pababa. Ang suot niya kasi, kung hindi ko matanda, hindi siya black na hindi naman siya parang gray na medyo parang black pero gray. Tapos ang kwelyo, yung naka-round lang, gano'n. Round lang yung kwelyo niya. So, nabigla ako din sa labas sa akin ako. Sino yun? Sabi ko, wala naman ako kasama sa loob. Yung isang narinig ko. Nakinabahan ako. Kinuwento ko ngayon sa mga office mate ko. Sabi niya, isang tawa-tawa. Siyempre, then hindi ako mapakali. Bumaba ako ngayon sa ground. Sabi ko, kinausap ko yung sa information. Kasi may tao doon lagi doon, si Ate Nene. Nene yata pangalan nun. Doon, sila dito yung driver, dito yung maintenance, dalawa dito kasi doon. So, tinanong ko sila kung may lumalabas ba doon. Tapos humitila sila sa akin, tapos nakita mo rin pala. Yun. So yun yung nag-experience ko sa APC na yan. Tapos since then, hindi na ako gumamit sa second floor. Bumababa na talaga. Tapos yun, tapos may mga kwento-kwento sila. Yun nga sabi, mayroon daw nakakita naman yung paa lang, may nakita ulo lang, pero ako kasi yun lang nakita ko talaga kung ano lang yung na-view ng salamin. So, ganun lang kapal. So, until now, sabi, pagka naalala ko, hindi na nangingiti ako, pero nininervous pa rin sa lugar na. Until now, kung napupunta ako kila Juliet,
Yung isang kasamahan namin na doon na rin na sila ngayon sa office. Yun, pag nagpupunta ako doon, hindi ako umakit sa second floor. Parang dito lang ako nagsisiya pag doon na maabot ako doon yan. Doon ako sa first floor lagi. Kasi ayoko na sa second floor, na second floor talaga. Moving ako, November, ano yun eh, November 31, kinabukasan, fiesta ng patay. Eh, nagsiuwian lahat ng tao. Halos ako na lang talaga, nag-iisip ako, pag rooming ko, doon sa third floor, sabi ko, bakit may babae doon, nakakulay team, nakasuklop? Eh, ako lang mag-isa. Alam ko walang estudyante. Di rooming ako, ganun. Pagtingin ko, sabi ko, wala, bakit may babae? Halos lapitan ko na siya, kaso natakot ako dahil iniisip ko, magsatakbo ako ulit, pababa, first floor, third floor hanggang first floor, pababa. Tapos yung isa pang experience ko dito sa lobby. Dati ang pintuan yan, kahoy pa. Pag binuksan mo maingay, plank, plank, plank. Pag alam mo may lalabas, alam mo may papasok. Eh may salamin, talaga may salamin dyan. Di nakaupo ko dyan sa namin formation dati ano yan. Bakal-bakal pa yan, parang nakakulong lang kami. Sabi ko, sabi ko, ako lang mag-isa. Sabi, ako lang mag-isa dito ah. May lumabas na babae, mahabang buhok, nakaputi, parang kumot, ganun. Sabi ko, may dala-dala siyang tasa. Talagang naabutan ko siya dahil lumabas na tumakbo. Ako lang mag-isa, ba't may tao? Pag ganun ko, yun nga, tapos gumanong siya, walang mukha. Oo, parang kalansay, ganun. Ayun, experience ko yan talaga, totoo yan dito. Hindi ako kumikibo kasi doon to, syempre matatakot na iba. Na ano naman ako sabihin. Pero totoo yun sa akin, sa experience ko. Mga 90s yun, 97. Ako nandito, ngayon, anong taon na? Di 21 years na ako, di ba? Ayun, sa experience, tsaka palaging sa hagdanan, pag nag-ikot ka, parang may susi. May susing naglalakad, na parang may bakal, di sa natin walang tao dito. Narinig ko, sabi ko, wala naman tao, bakit parang may naglalakad? Ganun, pag-rooming namin, parang may maano sa talikuran ko, pero wala naman siya. I heard of this one urban legend of yung poop ghost sa black box. Kasi diba black box like this portal to the black box daw, black box there's like the portal to the spirit world or something. Tapos meron daw poop ghost one time na late at night, yung may isang guard doon, naka-station pa rin siya. Late na daw, pero isang guy na sobrang nagpupumilit pumasok kasi natay daw siya, may gamit daw siya ng bathroom. And then siguro, pinayagan ng guard kasi naumulit. And then, matagal daw before lumabas yung guy. Kasi hindi daw siya lumabas actually. Tapos, yung guard, syempre pumasok siya para i-check. And then nakita daw niya yung banyo. Puro poop daw yung walls. And then meron pa daw siya ng handprint ng poop niya. Tapos never niya nakita yung guy. That's one story na I've heard before. Actually, hindi naman siya nakakatakot. Naging nakakatakot lang kasi personal ko siyang nakita. Hindi naman yung appearance niya. Hindi naman ito. So, bali, tatlo kami nakita na umaga pa yun, mga 9 something. So, yung maintenance, dalawang maintenance, nag-aayos sila ng pinto. Sinasira yung pinto malapit sa black box. Yeah. So, ginawa ka naman yung pinto. Tinutulungan namin. And then, yung isang maintenance, sinabi niya, may 2 girls daw sa CR. So, nakita namin, okay, meron naman talaga. Kaso, yung CR yata na doon sa is for male. And then, yung nakikita mo kasi naka-half open yung pinto. So, sabi ko kay Philip, yung maintenance, palipati na sa other na CR. Okay naman yung yung shadow, nakikita namin yung shadow. So, okay naman, nagsasalita sila, pag nagkukita, masaya sila, pero hindi mo siya maintindihan. So, tingin ko masaya sila kasi nagtatawa na sila. And then, lumapit si Philip para, yun yan, may approach na lumipat sila sa ibang CR. So, hindi malapit na siya, na sinara yung pinto. So, talagang vlog. So, tuloy pa rin siya, lumapit pa rin siya doon sa
sa may pinto. And then kinalok niya. Sabi niya, ma'am, lipat kayo sa kabila. Kasi CR na kinasukan yung scoreboard. And then, yun na. Pagbukas niya, wala naman tao. Kasi in-open niya talaga yung pinto. So, nagtingin na lang kami kasi maaga pa maliwanag. So, nagtingin na lang kami na, sabi ko, hindi lang ako nakakita, hindi lang iba yung nakakita. So, yun na lang namin na walang nangyari. So, tinuloy namin yung ginagawa dito. First experience ko sa CTC, doon sa all CTC siya. So, actually, dire-diretso yung mga bata doon. Nagbibigay ako ng memo for 6 offices for the guidance counselors. So, bigay. Parang may babae doon. Witchy, black talaga siya. Pang witch talaga siya. Tapos curly hair. Binalikan ko, ano ba rin, nakatalikod. Tapos oops, wala na. Okay, minsan may narinig kami sa salita. Minsan, dinadate man lang namin. Minsan, kasi sa pwesto ko, from 4, may bench doon. May lagi nakaupo sa dulo. Siguro lagi nag-aantay ng bata or ng susunduin. Or may times, tutulog ako, bigla may marinig ako, bata sa salita. Parang mga 20 or something. Ganun lang siya. Pero bigla akong magigising wala naman. Or may times yung keyboard, nagta-type. Pag-check ko, or minsan ginagaya ako. Ginagaya yung boses ko. Padalas ganun. Pero wala namang poltergeist. Nasa local lang. Second, sa David Hall, 7 o'clock in the morning, kasama yung custodian. Magdo-double check ako lahat ng classrooms sa key para kung ano yung mali, i-duplicate namin. Tapos, 7 o'clock, doon sa rebuff na section, patulo na, may dumaan, mag-ina ata. Parang sinauna, black attire, sinauna sila eh. Black yung damit, para Spanish. Dumaan na sila yung gano'n. Sabi ko, RD, nakita mo yun? Ano yun? Mag-ina doon, dumaan sa section na yun. So after a while, wala na naman. Yun lang yung mga, marami pang scariest nagpaparamdam. Yung isa yung sinabi nila na sa KMC, pag nakita nila yung white lady going to the swimming pool, which is true. Tapos sa covered course, basta 6 o'clock, nagbababaan na yung mga white ladies. Naglalaro pa yung may mga players for that time. So makikita ko na lumulutang. Ako, wala naman pa. As in, lutang talaga. Ang bilis. Akala ko guard, pero mga white ladies sila madalas. Father Fermin, experience ko siya nagparamdam sa akin. Parang kalilibing lang niya. Usually si Lanchi nandun, tumadalaw. Sumilip siya sa one of the rooms. So, Father, andyan ka. Father Fermin. Tapos after a while, wala. Last ko na-encounter si Edric, yung co-staff namin. So, alam namin patay na siya, almost a year na dumaan siya sa EMC, wearing the Ateneo t-shirt. Si Edric ko dumaan. Lumalabas siya. And after a while, wala namang paramdam lang. Ganun lang.